komenta naman ni Roxanne Magno, dapat talaga magpresidente na yan eh. Ano masasabi mo doon, sir? Comment yun, sir. Comment yun. Kulang, may PTA. Pero ako nagpapasalamat sa tiwala ng ating mga kababayan. Ano? Hindi Pero mo alam sila ko, masisisi, sir. sa Hindi ngayon mo talaga, hindi ko masisisi. naisip yan. Hindi mo Dahil nila sa akin, masisisi. trabaho lang muna. Trabaho muna kasi at the end of the day, alam nyo, baka mabilaukan tayo. Tama, di tama. ba? Yung time ko ni PNP, 3 months lang di ba? Nabilaukan hindi natin alam kung anong nangyari. Pero, sir, at the end of the day, sa atin lang dito, dahil ito ang binigay na trabaho sa atin, sinisiguro ko lang na mag-deliver at maramdaman ng ating mga kababayan ang presensya ng gobyerno. May gobyerno Tama. na talagang efficient. Kasi kasama nga minsan sa naging critic sa akin na si Torre walang alam yan kasi walang alam sa governance yan. Anong alam sa governance? Ako yung nagpapasalamat sa mga ganong klaseng tiwala na ibibigay. No? Pero ang gusto ko lang sabihin is that, in the PNP before and in MMDA now, alam nyo, ang definition kasi ng governance is really make the government being felt by the people. Na pag may kailangan sila, kaya nilang kontakin ng gobyerno, kaya nilang hingiin ang tulong na kailangan nila at ibibigay nga ng gobyerno. Correct. So, yun ang ginawa ko. Sa PNP, ginawa ko yung 911 before, 5 minutes response. Ngayon sa MMDA, ginagawa uli natin. So, I can say na yung sa governance side ko, ang credentials na may pakita ko is the things that I made work. I can make systems work for the people para sa gobyerno. Yan yung literal sir maramdaman na, nila. no? Lagi natin sinasabi, dapat mararamdaman ng gobyerno. Yan yung typical na example, literal na example na nararamdaman ng gobyerno. Maramdaman ng tao Yes. ang gobyerno. Yes. General, Kaya kung kailangan mo ng gobyerno, well, hindi naman buong gobyerno ang maibigay namin. Correct, Ano? correct. Basta sa amin, tumiri ka sa kalsada, nabangga ka sa kalsada, meron kayong emergency sa kalsada, MMDA 136. Kaya nga sabi namin yan, pag may aberya sa daan, MMDA na yan. Alam ba? Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. General, 136. para mabigyan ng taong bayan ng ideya, gaano karami natatanggap yung tawag sa loob ng isang araw? Medyo dumamindami ngayon. Dati kasi hindi alam eh. Oo nga. Hindi alam eh. So, dati ang natatanggap nyo, 100, 150 sa Marami isang araw. na yun, marami Ngayon, medyo marami-rami. 200, 300, Nakakaya ngayon, naman lahat, sir. Nakakaya. after ngayon, naririnig nyo na, ayan. Kasi may sistema, scalable yung kan. May 5 kaming operator dyan. So pag yan ay nabuo na, gamit na lahat ang mga operator natin, at may tumawag ulit na pang-anim, may mga magre-ring na naman dun sa harap. Mga ibang tao. Galing. Magdo-dual job ngayon yung mga tao. Yung mga nagtatrabaho dun sa traffic control, sasagot na rin. Yung tao sa SOCMED, sasagot na rin. Tao sa radio, sasagot na rin. Or yung tao sa yung CCTV, sasagot na Talagang rin. handa kayo, no? Kung marami. Talagang Trade nyo sila, no? Para sa mabilis na kilos, no? Alam nyo kasi ang kailangan natin talaga systems Oo, network. oo, Kailangan oo. may sistema at yun ay dapat gumana. And ano sir, malaking factor yung motivation sa employees. Kasi pag sinabi mong government employee, medyo lax. Kasi galing ako sa gobyerno, may pag ganyan eh. Kailangan pukpukin mo ng bahagya eh. Kasi masisipag naman talaga yan eh. Yun nga lang, kailangan lang ng direksyon na tama, may pupukpok sa kanila. And I think nakita nila sa inyo yan. Kaya ganyan ka-aktibo ang MMD ngayon. Well, dapat maliwanag sa kanila kung anong gusto mong ipagawa. Mm. At pagkatapos, pag hindi nila alam, pwede mong turuan. Kaya ang prinsipyo ko sa buhay, hindi ko iuutos ang isang bagay na hindi ko alam. Correct. Kaya ako pinapagawa sa iyan dahil kailangan ko i-free up ang time ko dahil yan ang trabaho mo at para makagawa naman ako ng Ibang trabaho. bagay. Grabe, palakpakan natin si Galing. Torre. General, andyan pa siya yung Mr. Go? Yeah, mo sigap. Natutuwa din ako, napapanood ko yung kanyang page din, bolyo kay General. Yung paglilinis sa mga kalye, no? Dahil maganda siyang mag-approach sa mga motorista. Talagang maayos siya makipag-usap. At kapag may pasaway, hindi siya nag-iinit ng ulo. Kinakausap pa rin na maayos. Professional ang dating. Isa pa po, General, no? Siyempre yung traffic management, isa lang po yan sa maraming trabaho ng MMDA. Yung flood control, isa din po yan sa mga estero natin, yung maintenance yan, malapit na po magtag-ulan. Kumusta po yung efforts ninyo dyan? Ano yung ginagawa nyong adjustments para maiwasan yung mabilis na pagbaha? Dalawa ngayon ang aming laban dyan sa labanan sa estero cleaning. Alam nyo ba na sa taon-taon, 7,000 tons of garbage ang nahahango namin sa mga estero. In a year, 7,000. Balik-balik at saka matindi dyan, malinis ang estero ngayon, lilinisin namin. Pagbalik namin next week, puno na naman ng basura. Kaya kasama sa aming trabaho ngayon, yung disiplina. Yung Lola DC, yung binigay na, yung nilaunch ni PBBM na programa ng disiplina, National Discipline Program. Kasama ang MMDA dyan, na kasama dyan yung tapon sa tamang lugar, yung
pagsunod sa batas trapiko, and so on and so forth. Ngayon, dyan uli sa 136, nakalimutan ko sabihin, yung mga cameras namin nakatutok din yan. Yun, Meron na kaming mga taong nahuli na nagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. May nagwawali sa bahay niya pagkatapos dahil katabi sila ng ilog, tapon sa ilog. Nag-community service na. Ganun? Pinuntahan namin Oo. dahil may notice of violation. Otherwise, magmumulta siya at makukulong siya pag hindi niya ginawa. Oo. Pag So, ginaliwala yun. Meron ding mga riders na mga nakita natin sa kalsada, sigarilyo, habang naghihintay ng pasahero. Pasahero. Tapos sabay tapon ng basura, ng upos. Boss. Nabibidyohan yon. Pag alis niya, kuha ang plate number niya. Nako. Ayun. Meron ng ilang mga riders na mga ngayon, naghihintay na lang Buti ng sir, kanilang... hindi nila tinatanggi. Hindi Notice naman of ako violation. magsigaw. Tapon-tapon lang. Video eh. Camera. O yun nga eh. Video eh. Di ba? Kaya kung gusto nyo, parang araw, pag may time kayo, gusto nyo, doon kayo mag-live sa ating command center. Oh, pwede. Sige, sir. Set up kayo. Sige, sir. Oh, pwede. Gawin namin yun. Ayan ang mga ka-BBM ha. Yun, narinig nyo ha. Inibitahan kami ni General Torre ha doon sa opisina ng MMDA. Napakaganda na, nakita ko Oo. yung busy na So, General. for the first time siguro, salamat PBBM pa lang makakapunta siguro ron. Oo. Kasi syempre, trabaho ni PBBM lahat yan eh, di ba? Mm. Ngayon, General Torre, dito naman tayo sa paborito ni Yayam. Ano? Ha? Dito tayo sa, ano ba yun? NCAP ba yun? Enka. No contact Ayan. policy. Yeah. Kasi parang may 11 na to si Yayam eh. Nag-ano pa ba yun? Working pa ba yun? Working pa yun? Dahan-dahan ka sa pagre-remind. Nagkakaroon ako ng phobia dyan. Nakabayad ako ng 4 na NCAP ni Mrs. Eh. Ay, kahit ikaw mahuhuli dyan. Di ba nadyaryo yun? Nadyaryo pa nga. Sinabi nilang set up ko lang daw. Talagang yun naman pinacheck ko lang naman ang plate number ni Mrs. Nakita ka agad may 4 na NCAP nung anong tawag dito? Nung color coding. Oo. Kasi nga, ang color coding may window hour. Oo. Hindi, pwede ka, wala. Pag window hour kasi, naka-off naka-program ang mga cameras namin na hindi siya mag-trigger. Paano sa Makati, Jen? Wala nang window dito. Sa Makati, siyempre. Oo. Kasi merong ordinance sa sarili yun. Ang mga cameras doon, hindi nag-off ang Oo. kanyang, naka-program kasi Kahit yan sa eh. EDSA ng Makati. 4:59, Mm. okay ba yun? Pag patak ng alas 5, nasa kalsada ka pa, Yari. abutin ka Pagit talaga ka. ng color coding. Kaya ko dyan. Kasi may NCAP ka. Pagkano bayad doon para makaipon si Yayam? 500 lang naman. Pero, Pero lang, times 11. Pagkano yun? Patay ako dyan. 5-5 lang. Ay, yun mga kababayan ha. Ang hala natin, tawa natin itong EDCAP ha. Pero seryoso pala ha. Kasi mismo asawa ni General Torre. Pati sa Carlos, so, minsan hindi nakakalimutan. niya pakita. Search natin sa technical. No? Sige, search nyo nga. Search nyo. Asawa- Sa Google nyo i-search. Asawa ni General Torre. Or pays for NCAP violation of wife. Di 2,000 yun. Wala talaga palakasan doon. Kasama ngayon sa NCAP, yung litter bags nga. Pag ikaw ay nagtatapon at Oo. ikaw ay nagtatapon ng basura at nakuha na ka ng camera, ayun, doon ka talaga, mamumultahan at mumultahan ka. Kasi Magkano multa nun? Yung 500 lang naman. Oh, Mark, Ano? Mark ha? Ayan, no? Siguro misis mo dyan, sir, yun nakaprint. Torre on White's traffic violation, no special treatment from MMDA. Ay, Torres Mike. Yan, violation. No special. Una, sinet up talaga ang system ng MMDA na hindi mo pwedeng i-tamper. Pag yan ay nagkaroon ng tama. notice of violation, bayad ka lang talaga. Wala nang ibang paraan dyan. Hindi pwedeng i-erase kahit sino. Walang pakiusap. Okay, maganda yung pagkakaprogram. General, para sa mga kababayan natin, meron bang deadline yan kung kailan mo dapat mabayaran yan? Kunyari ako, di ko alam nga. Tapos, ma-arresto ba ako dahil hindi ko nabayaran agad? Ang may aresto yung litter bags. Litter bags, Okay. okay. Basta, yung Pagtatapon. nagkakaroon kung saan. Hmm. Pero yung deadline naman nung para sa mga moving violations sa kalsada, ang deadline niya yung pag nag-renew ka ng... May ipon. hindi Kung hindi ka 10 taon, makapag-renew. may iipon yan, pre. Oo, malaki-laki. Ito naman, General, ako medyo guilty ako kasi nakamotor po ako eh. Minsan napapadaan ako, honestly, napapadaan ako sa bike lane. Ano ba yan? Medyo mahigpit ba ang MMDA 5,000 dyan? yan. O medyo pinagbibigyan yung mga nakamotor na dumadaan sa bike lane? Yun nga ang isang malaking problema namin ngayon sa bike lane na mga violation ng mga motor na na-encap sa bike lane. Mm. Oo. Sobrang dami. Maghintay ka na lang, darating din tayo.
Isipin niyo mga kababayan. Hindi, sino ba? Sino pa malinis dyan? Kahit naman ako di ba? Pero kung yun ang kinakailangan para madisiplina tayo, di ba? Why not? Hindi kasi akala natin wala lang di ba? Oo, kala mo wala eh. Kasi yung unang pinatupad dyan, amin natin, Ganun lang. takot lahat. Pero mga ilang buwan, akala natin wala lang. Hindi, sa minsan, Pero ngayon sinabi General Torre, asawa niya mismo, may record at walang ako palakasan. naman, minsan naisip ko, Diba? hindi pa ganyan ka-high-tech sa Oo. Pilipinas. Di ba? Parang may mas ibang bansa na, no? Hindi, Kaya gusto ko kayong pumunta dun sa Command center. Oh. Kasi makikita nyo na kahit gabi, parang apoy ang inyong mga, parang may mga ilaw, may mga apoy ang inyong mga plate number, kitang-kita yan. Kita-kita. Kahit Kahit ganun, malayo. kahit walang ilaw yung... Specialized yung cameras eh. Special AI ang camera eh. Kahit na nakaharap, di ba? Usually, pag sa mata mo lang, makita mo, parating sa isang sasakyan, masisilaw ka sa headlight, hindi mo makita ang plate number. Naku, sa amin may Iba mo. polarizer. May polarizer ang AI camera. Kaya, Mark, anong gamit mo, Mark? Motor, kotse? Oh, mag-ipot-ipot ka na, ha? Ako mukhang marami. Kasi walang palakasan na. Asawa nga ni General, na-encap tayo pa kaya? First time ko na marami nanonood sa atin kay General Torre. 4,000 Hindi. plus sa YouTube and Facebook. Kasi tingnan mo, napakalaking impormasyon itong nalaman natin. Kasi akala Ako, nga hindi ko natin, rin ano talaga. yung encap, wala-wala na, di ba? Oo, akala ko hindi na in-implement. Mismo, sa bibig ni General Torre nang galing, mismong asawa niya, may violation. Ano pa kaya tayo? Di ba? Ano pa kaya tayo? Lalo na si Yayag siguro. Hindi Baka lalo ito mo dyan mapunta sa... Ang impression ko talaga hindi na in-implement. Kahit nga ako So ito, ano lang ito limited lang yan sa mga kalsada na hinahandle ng MMDA. Pero kung Metro Manila, napakalawak eh. May plans ba sa council na pinag-uusapan na i-expand yung ganyang operations sa other major thoroughfares dito sa Metro Manila man lang muna? tamang-tama, boss, yung tanong mo. Kahapon, nag-MMC kami, Metro Manila Council. Yun na, nag-agree na kami lahat. Bibigyan ng access ng MMDA sa lahat ng camera, 79,000 CCTV cameras all over Metro Manila. Magkakaroon ng access ng MMDA. So, basically, kahit maliit na streets, illegal parking. Yung mga illegal parking pala ha, ngayon na-encap yan. Pag matamaan ka ng camera namin, kaya kang abutin ng camera. Pag nag-park ka dyan, may NCAP na talaga yan, illegal parking. So mabigat na dagdag trabaho yan sa MMDA. Huwag kang mag-alala, makakarating din tayo dyan. Makakarating din yung sulat. Kumusta sa council? Kumusta yung relationship ng MMDA as the chairperson? No? The working relationship of the LGUs with the MMDA is very, very good. Andun kahapon ang Metro Manila Council, nagkaroon kami ng MMC meeting at napag-usapan itong mga bagay-bagay na ito. General, when it comes to budget, hindi ba naghihinder yan ng mga gusto mong ipatupad sa MMDA vis-a-vis yung budget restrictions or constraints ng MMDA? Una-una, sa dami na ating masisingil dyan sa NCAP, pwede na natin uli i-fund ang iba nating mga project. Talaga? Sa inyo yun, sir. Ibig sabihin, may revenue na na-generate at saka andyan naman ang budget ng MMDA. Binibigay ng ating gobyerno yan at ginagamit natin ng tama yan. Kaya nakikita natin, may serbisyo talaga na maayos. Sir, yung compensation po ng mga traffic enforcer natin, mga last year, naging issue yan kasi masyadong mababa po, lalo na yung mga job order, mga contract of service. Ano po yung mga major moves na ginawa ninyo dyan? Inaayos naman natin. Lahat naman yan ay, siyempre, may standardization ang batas natin. May salary standardization law tayong sinusunod. At yan naman ay hindi lang sa MMDA, kundi sa buong bureaucracy. So, tinitingnan natin ang welfare ng ating mga tao. Pag hindi natin sila mabigyan ng sa mismong sweldo sa budget, we can give them other non-monetary rewards. Grabe, ngayon lang natin nakita yung talagang trabaho ni General Torres. Hindi madali. MDA. Akala natin petex-petex lang siya ron. Pabike-bike lang. Napakahirap pala na trabaho niya ron. Kasi yung monitor nila na yan, hindi madali yan, pre. Oo, di madali. Diba? 24/7 yan. At saka paano mo disiplinahin yung mga tao ron na nasanay sa mga petex-petex? Oo nga. Diba? Sa bagay, pag boss mo si General Torre, hindi ka talaga pepetex.